Good morning mga kabakal. Ngayon pala ang flight namin papuntang mining. Bale 7 a.m. pala ang aming flight. Kaya naman 5:30 pa lang ay nagpahatid na kami sa airport. Bale malapit lang naman ang airport dito sa aming bahay. Bale 15 minutes travel lang. At dahil nga 1 hour before flight ang check-in, kaya naman kahit malapit ay inagahan na namin. Sa totoo lang nga ay wala pa akong tulog. At dahil sa sobrang excited ay hindi na nga ako nakatulog. Dahil feeling ko uuwi na ako ng Pilipinas. Sa mga nagtatanong pala kung ako'y FIFO, fly in fly out kung tawagin. Ako po ay hindi FIFO, isa pa lang po akong shutdown crew. Kaya naman kung saan may shutdown na mining ay dun kami pinapadala. Pero karamihan sa mga kapwa Pilipino na katrabaho ko ay mga permanente ng trabaho sa mining. Yung mga matatagal dito sa company namin kaya naman sila ang priority na binibigyan ng mga permanenteng trabaho sa mining. Ang kagandahan dito sa aming company, kahit may permanent job ka na sa ibang mining, at kung sila ay nangangailangan ng backup, ay pwede kang umextra sa ibang mining sa day off mo. Ang dami din nga palang nagtatanong dyan kung paano mag-apply dito sa mga mining dito sa Australia. As long as may mga kakilala kayo dito sa mga mining at nag-hire sila, ay magpasa na kayo agad ng CV. May mga ilang company na willing kang i-hire kahit wala kang ticket. As long as willing ka mag-training, ay sila na muna ang bahala sa mga gagastusin sa pagkuha ng ticket. Meron din namang mga ibang company na mas gustong i-hire ang mga may ticket na. Bale, ang mga basic ticket pala na kailangan ay isa na dito ang confined space sentry, gas monitoring, basic firefighting, working at heights, EWP at standard 11. Yan lamang po ang mga ticket na kailangan mong ipasa upang makapagtrabaho ka sa mining. At bago pa man iyon ay kailangan mo rin palang mag-induction at kailangan nyo rin mag-medical. Kada mine site pala dito ay may kanya-kanyang induction. Dahil sila ay may kanya-kanyang rules na sinusunod. At dahil na din iba-iba ang mga may-ari. May mga ilan din palang nagtatanong dyan kung ano yung mga ginagawa namin sa mining. At kung ano yung madalas na welding process ang ginagamit namin. At dahil shutdown crew nga kami, madalas na nire-repair namin ay mga plates at mga railings. At ang madalas na gamit naming welding process ay FCOW, GMAW at SMAW. Ito ay nakadepende kung anong plate ang mga papalitan namin. At nakadepende rin sa location. May mga ilang din palang nagtatanong dyan kung pwede ang 408 o 482 visa na magtrabaho sa mining. Honestly, may mga nakapagkwento rin sa akin before na hindi pala nag-hire ang mga mining dito ng working visa. At dahil kulang na kulang sa skilled ang Australia, kaya naman ay pinahintulutan na nilang magtrabaho sa mining ang mga working visa holder. Sa totoo lang ay napakasarap magtrabaho sa mining. Hindi lamang sa libre ang pagkain at accommodation, kundi malaki talaga ang kaibahan ng sahod. At hindi ka rin talaga bugbog sa trabaho. Yun nga laang ay may malaki pa ring epekto sa kalusugan. Kaya naman para sa akin ay okay na yung 10 years na magtatrabaho ako sa mining. Makapag-ipon lamang ng sapat na pang business sa Pilipinas ay okay na. Sa totoo lang ay walang age limit dito sa Australia. But mostly sa mga agencies sa Pilipinas ay mas gusto nilang i-hire ang mga between 25 to 40 years old. Napakarami at napakaganda ng opportunity dito sa Australia. Kaya naman habang bata ka pa ay push mo nang makapunta dito sa Australia. Alam kong hindi man madali, pero hindi sapat na dahilan yon para ikay sumuko. Alam kong hindi madali ang maging welder. Naalala ko pa nung ako'y bago-bago pa lamang. Hindi talaga ako marunong maghinang. Kaya naman sinikap ko makapasok sa mga company. At talagang hindi ako pinabayaan ni Lord. Hanggang sa ako'y makapag-Japan. At ngayon ay dito sa Australia. Nagsimula lamang ako sa 428 pesos a day. Hanggang sa naging 500, naging 1,000, naging 2,000, at ngayon ay hindi na bababa sa 20,000 a day pag nasa mining ako. Kaya naman ikaw na nanonood, na gusto mong makapunta dito sa Australia, ay tama na ang puro how at interested, mag 2024 na. Kaya naman sikapin mong mag-apply. Napakaraming hiring dyan sa Pilipinas, napakaraming agency, gaya na lamang ng Cirrus Global Incorporated, Peloton Work Ready, SGS, Caves Manpower, QRD International, at marami pang iba. Kaya naman simulan mo na ang pag-a-apply.